Ang hiling nga po ng depensa nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte, i-cancel muna yung confirmation of charges on September 23. Ano po yung magiging implications nito sa kaso ngayon at ano po ba yung tinatawag nila na dapat status conference muna? Sa proseso ng ICC, paano nyo po i-explain yan? Una, di umano kasi may impormasyon na hindi pa sila natanggap at merong impormasyon na late silang natanggap. So marami ito. Kaya hindi daw sila makapagpasya. At ang makikita lang natin dun sa redacted documents ay kumbaga dapat daw ay merong expert na tumingin dito sa impormasyon na ito. Kaya sabi nila, teka, what if sa status conference, parang housekeeping, yung parang, o teka, ano na ba ang itsura, ang lagay ng palitan ng impormasyon o magkakaharap ito, prosecution, defense at yung judges. At siguro doon pagpapasyahan kung may magpapalit bang deadline o kaya okay na ba, pwede na bang ibigay ang impormasyon na ito, papaano yung iba. Ganun yung status conference para bang housekeeping, Oo. harap-harap o ano, okay ka na ba? O kayo, Mm. okay na ba kayo? Mm. Pero hanggang hindi daw ito nagagawa, ay mukhang hindi napapanahon or hindi kaya ng depensa na humarap sa September 23. Problema yon. At actually, yung ganitong reasoning ay naging dahilan kung bakit ang depensa ay pinayagan na maipagpaliban muna yung decision, yung pagpapasya doon sa interim release. Kasi halos ready na eh. Yung sa interim release, kailangan lang naman may magsalita. Tatlong parang tatlong panig 'yan, prosecution, biktima, at saka yung mga bansa. Ngayon ko nalaman na yung mga bansa pala relevant states, eh. Sabi ko, Oo. interesting ito. States, kumbaga marami-rami, na nagbigay na ng kanilang pananaw sa ICC. Kaya kung iisipin mo, di ready na magpasya yung ICC. Kaya parang sabi yata ng isang judge, bakit natin pagpapaliban? Puwede na. Kumbaga, the issue is ripe for adjudication. Ito na hawak na natin lahat ng impormasyon. Kaya lang kung maalala natin mga 2 weeks ago, sabi din ni Duterte, hayaan niyo kami na sumagot sa sagot ng prosecution.